Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Naniniwala po ba kayo sa pamahiin sa patay? Oo naman. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Hindi, kasi wala namang tapat na batayan para maniwala. Ililit tulugan ay wala diri mo nanay kato tienda bakal papay ililit tulugan ay ililit tulugan ay Kakilakilabot. Mga kasabihang hindi maipaliwanag. Mga kasabihang nakakabahala. Mga kasabihang makapanindig balahibo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sabay-sabay nating tuklasin ang misteryo sa likod ng mga pamahiin sa patay. Sa bansang mayaman sa kultura at karanasan, sadyang napakarami ng mga kasabihan, paniniwala, at kaugalian ang napasalin-saling mula sa makalumang tradisyon na dumadaloy patungo sa makabagong henerasyon. Bagamat moderno na ang ating pamumuhay sa kasalukuyan, hindi pa rin nawawala sa ating sistema ang paniniwala sa mga makalumang kasabihan. Ito ay ipinabaon na ng ating mga lolo at lola, partikular na sa usaping pampamahiin sa mga yumao nating mahal sa buhay. Sa mga lumaki sa kulturang makaluma, katulad na lang nating mga Pilipino, maraming iba't ibang paniniwala at kaugalian ang patuloy na isinasabuhay, lalong-lalo na ng mga namatayan na pamilya. Bago isagawa ang seremonya ng pagbuburol, dapat ay nasa tamang sukat ng namatay ang kabaong na gagamitin. Kung ito ay sobra sa sukat, sinasabing may susunod sa isang miyembro ng pamilya ng yumao ay mamamatay sa loob ng mabilis na panahon. Sinasabing nagiging maaliwalas at maganda ang isang lugar kung ito ay malinis. Ngunit tila ba kabaliktaran ito ng isang pamahiin na patuloy pa rin sinusunod ng ilan sa panahon ngayon. Kilalang kilala ang pamahiin na bawal magwalis o maglinis kung mayroong laman. Bakit nga ba? Ayon sa mga naniniwala sa ganitong pamahiin, ito raw ay nagpapahiwatig na pinapaalis na agad ang espiritu ng namatay sa bahay at ito rin raw ay nagpapakita na naghahanda na sa pagdating ng susunod na patay. Sa mga balita sa telebisyon tungkol sa langit, malimit nating makita ang mga sisiw sa ibabaw ng kabao. Dito rin natin maiwasang magtaka kung para saan nga ba mga sisiw na ito. Ayon sa mga nakakatanda,
Ang paglalagay ng sisiw sa ibabaw ng kabaong ay makakatulong sa pag-usig ng konsensya ng nakapatay sa pamamagitan ng bawat tuka nito sa kabaong. Sa kasalukuyang panahon, marami tayong pinaniniwala ang pamahiin, lalong-lalo na kung patungkol ito sa mga yumao nating mahal sa buhay. At marami sa ating mga Pilipino ngayon na patuloy pa rin ito ginagawa at patuloy pa rin ito sinusunod. Masama raw ang pagpatak ng luha sa salamin ng kabaong dahil magdadamdam daw ang namatay, na pinaniniwalaan na mahihirapan itong lisanin ang mundo at mahihirapan din siya sa kanyang paglalakbay sa kabilang daigdig. Bawat isa sa atin ay may mga pinaniniwalaang pamahiin. Mga pamahiing nagpasalin-salin na sa paglipas ng panahon. Isa na nga sa mga pamahiing ito ay ang sapatay. Paglabas ng kabaong sa pinaglamayan, kailangan magbasag ng babasaging bagay tulad ng plato, bote, dahil sa paniniwalang mapuputol ang sumpa na may susunod pang kaanak na mamamatay. Sa oras ng lamay, ang salitang salamat ay ipinagbabawal. Sa ibang bagay ay maaari kang magpasalamat, pero wag sa oras ng lamay. Kapag sinabihan ng condolence ang namatayan, bawal silang magpasalamat sa nagsabing ito dahil nagpapakita ito na ikinatutuwa mo pa na namatayan ka. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin, relihiyoso at masunurin, lalong-lalo na sa mga pamahiin. Iba't ibang uri ang nagpapasalin-salin hanggang sa ngayon, ang pinaniniwalaan, sinusunod at minsay kinatatakutan pa nating mga Pilipino. Sinasabing swerte daw sa negosyo ang paglalagay ng pera sa kamay o sa ilalim ng bangkay. Ito daw ay maghahatid na masaganang pamumuhay sa mga naiwang kaanak. Marami dito ay may negatibong maitudulot kung atin daw susuwayin. Ngunit may ibang pamahiin naman na pera at kasaganaan ang hatid. Hindi pa natatapos ang mga pamahiin pagkatapos ng burol. Maging sa paglabas at paglilibing nito ay meron pa rin tayong mga pamahiin sinusunod. Pagkatapos ng burol, sa paglabas ng kabaong mula sa bahay at simbahan, kinakailangan mauna ang ulunan ng patay sa paglabas nito. Dahil sinasabing may iwasan nito ang pagbabalik ng kaluluwa ng namatay. Ito ay sa kadahilan ng may iwan di umano ang kaluluwa nito sa lugar na kanyang pinagburulan. Walang mawawala kung tayo'y maniniwala. Yan ang katuwirang madalas nating naririnig sa mga usaping pampamahiin, partikular na sa patay. Isa na yata sa mga pamahiing patuloy na pinaniniwalaan at isinasagawa ng mga Pilipino magpahanggang ngayon ay ang dapat lumusot sa ilalim ng kabaong ang mga nakatatandang kamag-anak ng yumao. Ito ay ginagawa upang hindi alalahanin, laruin o dalawin ng yumao ang mga bata o kaanak nito. May kasabihan tayong, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ngunit iba ang usapan pagdating sa patay. Kapag nakalabas na ng bahay ang kabaong at ang pamilya nito, ay hindi na dapat lumingon ang pamilya pabalik sa bahay o bumalik pa kung may nakalimutan. Gayun din, sa prosesyon ng patay, hindi na dapat tumabol sa pakikipaglibing. Pinaniniwalaan kung sinong susunod ay siya ring mamamatay. Ayon sa Universidad ng Pilipinas, higit sa 60% ng Pilipino ang naniniwala sa pamahiin. At ang natitirang porsyento ay ang mga taong di naniniwala sa pamahiin dahil na rin sa kanilang relihiyon. Hindi maaaring nakawin, galawin o kuhain ang anumang abulay sa burol. Ito ay sa paniniwalang ang sino mang kukuha nito ay maaaring humantong sa labis na kamalasan at ang pinakamalala ang kamatayan. Sinasabing ang pamahiing ito ay sinasagawa upang ang mga kaluluwa ay hindi sumama sa kanilang bahay at ang mga masasamang espiritu sa sementeryo. Sa mundong ito, ang lahat ng bagay ay may pinagmulan, at maging sa ating mga tao ay may katapusan.
Ang paniniwala sa pamahiin ay nakadepende lamang sa tao. Kung gagawin man niya ang mga pamahiin ito, ang mahalaga ay hindi ito makakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Walang masama kung maniniwala ka o hindi. Pero mas makakabuti kung mag-oobserba muna bago maniwala. Nakadepende ang isang pamahiin sa kinalakhang lugar. Ang mahalaga ay hindi tayo dumidepende sa swerte o manas ng isang bagay. Wala mong basihan ang mga pamahiin. Bigyan respeto na lang ang paniniwala ng bawat isa. Huwag basta-basta maniniwala sa mga haka-haka lamang. Maging mapanuri, mapagmasid, at maalam sa mga bagay-bagay. Huwag nating husgahan ang mga taong patuloy pa rin naniniwala sa mga pamahiin ito. Ang mahalaga ay mabigyan natin ng disenyo at maayos na libing ang isang pamahiin. At sa bandang huli, Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Ayon sa Santiago 1:17, ang mga pangyayari sa ating buhay ay kaloob ng Diyos. Maniwala man tayo hindi sa mga pamahiin, huwag lang natin kakalimutan na may Diyos na magagabay sa atin. Kaya na lamang magpasya sa mga pamahiin ito kung ito nga ba'y may katotohanan o sadyang puro-puro lamang. Ikaw, patuloy ka pa bang maniniwala sa pamahiin? Mananatili po kayang buhay ang mga ganitong pamahiin dahil may basihan ang mga ito sa totoong buhay? Siguro yung scientific basis, wala, Pero yung mga sinasabi ng mga old wives' tales, mga myths and legends, mga alamat, kung minsan ay may pinag-uugatan. Halimbawa, yung bawal maghatid kapag may patay. Kasi ang paniniwala ay yung haluluwa ng patay ay sasama doon sa tao na aalis. Kung wala pong basihan sa sensya at aktwal na karanasan, bakit naniniwala pa rin ng marami sa atin sa mga pamahiin? Yung mga tradisyon pamahiin na ito pwedeng habit forming, kasanayan na eh. Pero pinakamahalaga siguro yung dala ng takot. Yung takot. Kapag hindi mo ito pinaniwalaan, sinunod at isinigawa, ay maaring may mangyari sa iyong masama. Ito yung lagi nating katwiran. Wala namang mawawala. Ikaw, patuloy ka pa bang maniniwala sa pamahiin? Ililit tuluganay, wala diri imo nanay, kadto tienda bakal papay. Ililit tuluganay, mata ka na tabangan mo, ikargaan.